sit down and fix your hair, and then we go to school. Good morning, guys. Oh, that's hot. This is hot. Good morning. Ulit-ulit naman tayo mag-good morning, guys. Oy, so yeah, today is another day, and Christian is going to school. Yay! You shout. Okay, get the chair, and then I'm gonna put the games and sit down here. Come on. Get the chair so I can fix your hair. So, good morning again, guys. No, ulit-ulit na good morning. So, today is Thursday. Thursday, month of June. So, malapit na yung due date natin, guys, no? Kaya, lakasan na. Oh, wait. May pinakaayos pa si Christian. Don't watch scary, okay? Okay. Oh. So, yeah, let's fix this. You move it? This boy hair. Boy hair. It's your hair. What boy hair? Yeah. Say hi, guys. Hi guys. How are you? I love you. How are you, guys? See, how are you, guys? What are you doing? Kailangan natin ayusin. Oh, nag-alarm na. See, 20 past 8 na. So we still got 10 minutes to fix your hair, matey. And then we're going to school. Yun, guys, ito talaga ang araw-araw na ano ko, guys, ginagawa ko sa buhok niya para maging, ano naman si Christian, malinis tingnan ba? Kasi pag dry yung buhok niya, guys, parang dry din yung tsura niya. Diba, kahit sa atin, kahit wala tayong conditioner, parang dry na dry yung hair natin, no? How much naman, guys, dito sa buhok ng anak ko, guys, na kinky. Diba yung pagka-kinky niya, guys, sa ano, kasi mix na si Christian in ang Filipino and Zimbabwean, British. Pero ano, guys, British Christian. Hindi pa namin siya nga na ano sa citizenship niya sa Pilipino. Hindi pa namin siya na-registered, guys, ba? Ipapa-register na namin siya pag nag-ano na ako. Naging okay na yung British citizenship ko, guys. Next year pa yung application ko. Next year pa ako mag-a-apply. Siking muna. Siking, guys, anong citizen niya is British na siya. Pero gusto namin siya kuhaan ng Filipino passport at saka Zimbabwe passport. Para meron siyang 3 passport. Para makabili siya ng lupa sa Zimbabwe kung gusto niya tumira doon, sa Pilipinas. Mga ganung bagay ba? May choices siya. Right, King? Yeah? Baka doon ang future ni King sa Zimbabwe. Doon ang mapangasawa. Charot! Or sa Pilipinas. Ano itong buhok mo, King? Ay. Laki na talaga ng tiyan ko, guys. O, tingnan nyo, guys. O. Malapit na yung due date natin, guys. Next month na. Next month na natin may meet si baby girl. Today we'll celebrate all of those things and more as my Foxy Millionaire set out to spend 100 days. Come back here. Okay. Go down there. Mm-hmm. No. Go down here. Mm-hmm. I do. Okay, very Alright. Let me see your eyes. Your eyes, your eyes. Wait, guys, whatever you say. Okay? That's right. I think okay na yun. Uy! So, okay na yung buhok niya, eh. So, mag-aayos na ako. Maglo-lotion na lang ako, guys. Yung ano na gamitin ko, yung sunblock cream. Ay. What to do, eh? Where's the cream? Huwag ka na mag-ano, King. Huwag ka na mag-jumper kasi mainit. Okay? I think your PE today. I think PE sila today. Kasi nga, Thursday, PE nila. Mag-lotion tayo, guys, kasi dry ang skin. Nantok talaga ako, guys. Uy, hindi talaga ako nakatulog ng ayos. Ilang araw na akong hindi nakatulog ng ayos, guys, ba? Tuwing siguro
makatulog, makanap ako pero hindi unlike sa gabi na wala talaga gising talagang kaluluwa ko guys sa gabi. Makatulog man ako pero gigising ako ng mga hating gabi, mga alas 2, ganun. Tapos, wala na, pagod na ako niyan kasi alas 6 na ako naantok pag 7 o'clock dapat gising na ako ba? Kasi time na magising si Christian. Wala na talaga. Gawin ko lang kasi galaw-galaw si baby. Magalaw si baby guys kahit napadyo na ako, no? Magalaw talaga yung ano niya, yung sa tiyan ko guys, talagang may ano talaga siya, galaw na galaw. Energetic ba? Kasi kay King dati, naalala ko, hindi masyado siya magalaw Pero tingnan baliktad, no? Baliktad. Paglabas, ang galaw. Ito, paglabas ito, ang galaw. So yeah, time is 8:24. Aalis tayo ng 8:30. So, meron tayong 6 minutes. I need to sign your book pala, Christian. Kasi, papalitan na pala yung tonight. Kati ng ilong ko, guys. Pasensya na kayo, guys. Okay. So, ay, kunin ko pala headset kasi usapin ko mama ko sa phone mamaya. Right, Christian, are you ready? You got 5 minutes to watch whatever you want to watch. Pero kunin ko muna yung headset ko sa taas, guys, kasi kusapin ko pala yung mama ko mamaya pag nauwi ako ba. Para may ano. Hindi naman pala tsura ko agad kahit wala akong tulog. Nag-lipstick lang ako, guys, wala akong foundation. Lipstick lang yan, tapos kilay. Tapos yun na, freshen. Mamaya ako nalinis yung kwarto ni Christian. Nandito kasi yung headset niya. Kasi sa gabi nanonood ako. Nanonood ako ng film pag hindi ako makatulog. Haba na tayo tapos. Hatid ko si Christian sa school. Hi Lord. Patawad ako. I'm so tired talaga guys. Alam nyo lang. Itong toilet. Si Christian, hindi pa na. Christian, let's go na! Tuman ako talaga, guys. Ito ang sapatos niya. Nasaan ko na lang to. Ang kulit. Ang gulo ng ano. Ng stairs. Kasi nga meron. Hindi ko pa naayos yung mga damit ni baby. May iba pa na dapat labahan guys ba? Stairs. Pero hindi ko pa naayos-ayos. Kaya pasensyahan nyo na guys, no? Kung ano nakikita nyo dyan, yan yun guys sa katotohanan. Walang edited yan. Very raw video yan. Be raw. Raw life. Gawin ko lang yung jacket niya. Hindi na siya mag-jumper. Kasi, nainit. Nainit na. Walang tissue in case si Christian na. Tissue. Ito. Tapos, dali ko lang yung jacket niya. Ito yung importante. Tsaka ito. Okay? Hatid na natin si Christian. Yan ako na yung sapatos niya. Malis ko na, my love. Hoy. Hoy. Ano pala niya yung ito. Yung bag. May activity pa siya kahapon. Nakita. Super cutting Christian. Tingnan niyo guys yung activity ni Christian. Pinagupit sa kanila yung picture ata. Superb naman. Nag-ano naman siya. Sinundan naman niya yung mga dapat kung saan gupitan. O, diba? Let's go, King! Oh, diba? Sweets eh! Meron pa siya sweets, oh.
Gotta leave it here. They're allowed to bring at school. Come on now, let's go. So, dalhin ko tong headset na isa. Tinanggal ko yung necklace ko, guys, oh. Kasi pinagalitan ako ng mama ko. Kasi sabi niya, bawal na bawal mag-necklace pag buntis. Eh, syempre, sinunod ko na lang. Alam mo naman yung matatanda. Talamang naman nagsasabi sila ng mga ganon. Sundin na lang, guys, no? Kaysa naman sa pahamak tayo ba? Kasi totoo naman talaga, nabawal naman talaga mag-necklace yung mga buntis. Right? Sige guys, ayusin ko na si Christian tapos aalis na tayo kasi hapas 8 na. Your jacket? So, dito na tayo. Naglalakad na tayo sa labas, no, guys. Hatid natin si Christian sa school. Tapos, pabalik sa bahay mamaya, maglinis ako ng kusina, maglaba, at magplancha ng uniforme ni Mister. Kasi may pasok na siya bukas. Let's go. PE day today? Did you fix your shoes? Siya na nagsuot ng sapatos niya. Iwan ko ba kung tama ba yan? Ah, para maluwang ang sapatos niya sa kanya. Kaya siguro natutumba siya. I think so. Ganyan nangyari. King, is your shoes very loose? No. So guys, pauwi na ako sa bahay. Natin ko na si Christian. At ito binigay ni Cora. May pasinigang siya. Kaya dito na ako na. Parin natin ko na si Christian, guys. Buho ko eh. Kaano ko lang yan ng buho ko. Kaayos ko lang kanina, kaplansya ko lang. Diyos ko, Lord. So, yeah. Pag-uwi sa bahay, tayo. Maganda ng mga bahay dito, banda. Malaki. So, ako maglaba. Lagay ko sa laundry yung mga labahan. Tsaka maghugas ng pinggan. So, ganun yung rota natin today, guys. So, magpahinga ako after that. Pero sa hapon, parang sasama siguro ako kay Mr. Magsundo kay Christian. I don't know. Kung may energy tayo na magsundo, why not? So guys, meron akong share sa inyo kaninang morning habang naghahatid ako kay Christian sa school. So, di ba doon kami guys, nakikita nyo naman sa vlog namin na doon kami dumadaan sa cemetery for shortcut. At saka doon talaga safe si Christian, ganun. Pero may masasakyan pa din na pumapasok, ganun. So, nagka-issue na kami before ng about sa... Tapos guys, doon kami dumaan, di ba? Nagka-issue na kami before about kay Christian na tumatakbo siya habang naglalakad kami papuntang school. Tumatakbo siya tapos hindi siya lumilingon ba yung dire-diretso yung yung takbo niya. So kanina guys, kinausap na namin siya ng daddy niya na hindi siya pa pwedeng tumakbo. Antayin niya ako kasi nga malaki na siya ni mami, hindi makatakbo si mami, ganun. So medyo nag-okay naman siya guys, mga 1 week na. Pero kanina talaga guys, talagang ang layo ni Christian tapos tumatakbo talaga siya guys. Tumakbo na naman siya na para bang hindi mo siya maawat. Kahit nasmisigaw na ako, Christian, you have to stop. Hindi talaga siya na guys. Tapos, nandun pa lang ako sa nandun pa lang ako sa gitna. Nandun na talaga siya sa dulo. So, talaga ako natatakot ako ba, naiiyak ako na, sabi ko, hindi na ako makatakbo. Tapos, hindi siya nakikinig ba? So, talaga ako guys, na-stress talaga ako, no? Tapos, yun nga, mabuti, yung kasama namin na mga nanay na nandun na sa dulo. So, sorry guys, lang ako ba, parang lang ako sa sarili ko na kung ano mangyari kay Christian doon kasi tumatakbo siya, hindi ko siya mahagilap. Talagang masagasaan siya guys kasi maraming sasakyan doon sa labas na ng gate ng cemetery. So,
ang layo na niya. So, nag-try ako na magtakbo, pero hindi ko kaya kasi masakit yung tiyan ko. Hindi naman masakit yung tiyan ko. I mean, tumitigas yung tiyan ko ba minsan. So, ang hirap na. Nahirapan na ako, guys. Tapos, hindi siya nakikinig talaga. Kahit nasisigaw ako kasi... Tapos, pagdating doon sa dulo, guys, wala na siya. Hindi ko na siya makita. Ang layo kasi niya. Tapos, mabuti bumalik yung babae na kasama siya. Yung isang nanay doon na naghatid ng anak din niya. Tapos, dinala niya doon sa gate kasi walang kasama si Christian. Tapos yun, binigay niya sa akin si Christian. At, ayun, naiyak talaga ako, guys. Tapos, kinausap ko din yung si Christian na huwag niya ulitin, ganun. Tapos, natatawa lang siya. Parang wala siya sa sarili niya na parang hindi niya alam na danger yun na mag-isa siya punta ng maglakad, ganun. Wala talaga, guys. Tapos, siyempre hindi ko na nakayanan yung emosyon ko. Kinausap ko yung teacher niya na ganito ba si Christian sa school. Sabi na hindi naman daw nakikinig naman si Christian, ganun. Pero sabi ko, bakit sa akin hindi siya nakikinig, ganun. Tapos, sabi nila, daw siya, parang na-overwhelm lang daw si Christian. Magbabago pa daw yan kasi, bata pa nga daw, ganun. Tapos yun, sabi nila, bibilhan ko na lang daw si Christian ng tawag nito ng, yung parang parang ilagayan dito na rest, para siya, mahawakan ko siya, mahawakan ko din siya, nakitatakbo siya, mayroon akong sa kanya, panghawak. So, yun ang suggest sa akin. Tapos, kusapin doon din si Christian na huwag tatakbo kapag wala ako, hindi ako kasama, ganun. Pero lang ako talaga, kasi natakot nga ako, guys, kasi, baka masagasaan siya doon sa dulo na wala ako. Siyempre, ako din yung maging guys, talagang dito pa naman sa UK kapag trouble ng anak, let's say mga kaso-kaso na mga bata na namatay, mga nanay at parents kaya nakukulong, guys. So, yun ang kinakatakutan ko din kasi kawawa din kami kasi sa amin din babalik yung mga sisi. Tapos, si Christian din kasi hindi siya nakikinig talaga. So, kaya mamaya pag-uwi niya, kausapin naman siya ulit ni Mister na gano'n, nakalimutan niya, nakalimutan niya yung rules dito sa bahay na gano'n. So, kaya na-share ko tong video, guys, kasi nga, nag-worried kami baka merong ADHD si Christian na hindi lang na hindi pa nakitaan, gano'n. So, kaya sabi ko nga, kung mayroon mo siyang gano'n, mas mabuti, at least alam ko ba, ma-aware kami, gano'n. Pero hindi pa daw kasi ma-assist yan, guys, na mga ganong bagay. So, kaya, nag-share lang ako, guys, ba kung meron ba ganitong sitwasyon na yung anak nila takbo na kahit maglakad man, tapos biglaan na lang magtakbo ba. So, kaya, na-share ko talaga itong video na to. Baka pwede kayo makakomment kayo down below na kung ilang taon ba dapat yung bata na malaman, ilang taon ba dapat yung bata na marunong na matuto kung dangerous ba yan, huwag itong gawin, ganun. So, lang ako naiyak ko talaga ako kanya doon sa school kasi nga hindi ko nakayanan yung emosyon ko ba kasi sa sobrang galit ko nga sa ginawa ni Christian. Ang emosyon ko talagang grabe iyak. Hindi naman grabe iyak, yung napatuloy lang yung luha ko habang kausap ko yung teacher ni Christian ba. Kaya sabi niya, kausapin din nila si Christian para at least kung bakit ginagawa niya yun, ganun. Yeah, so hopefully sana magbago na si Christian mamaya. Kausapin din namin siya ng tatay niya at sana talaga matandaan niya sa sarili niya na mali yung mga ginagawa niya. Kasi otherwise, siya din mapapahamak, guys, kasi masagasaan talaga siya ng sasakyan. So, yun lang, guys, talaga, na-share ko lang, hindi ko kasi matago sa emosyon ko kasi wala akong mapag-usapan, wala akong maishiran ng mga ganitong sitwasyon kasi, alam mo, mag-isa ka dito sa UK, wala ka namang pamilya. So, yeah, kaya talagang pasensyahan nyo na, guys, kung man ako na pati kayo nadala sa stress ko, ganun, kasi gusto ko lang i-share ba, hindi naman lahat ng vlog natin is masaya, hindi lahat yung nakikita nyo, ganun. So, siyempre, may mga problema din naman kami na mga vloggers, na minsan pwedeng i-share, minsan hindi, gano'n. So, yeah, kasi baka merong same sa akin sitwasyon ba na gano'n yung anak nila, na natural ba, normal lang ba yan, gano'n. So, kaya gano'n, guys. Ang hirap lang talaga kasi buntis nga ako, hindi ako makatakbo ba. Yun lang ang ko kay Mister. Sabi ko, wala namang problema sana kung hindi ako buntis kasi makatakbo ako. Pero ngayon, hirap na kasi ako talaga tumakbo. Kasi tumitigas yung tiyan ko. Tapos,
yung lakad ko hindi na gaano kabilis kay dati na normal na hindi ako buntis. Ngayon talaga slowly na ako naglalakad kasi magbigla tiyan, magtigas na guys, masakit. So yeah, sana iwan ko lang, mamaya usapin namin si Christian kung ano ba yung na dapat di niya gawin ba o di niya ulitin. So pasensya nyo na guys, pati kayo na na-stress kayo. Share ko lang kasi siyempre yung mga nanay ba, baka may nanood ng mga nanay na the same sa sitwasyon ko at ano ang ginawa nila, baka may share sila sa akin, ganun. Kaya yeah guys, thank you ha. Thank you sa mga gusto nyo mag-comment guys, mag-comment na kayo guys. Kasi gusto ko talaga malaman kung may mga the same na sitwasyon na case ba sa anak ko. So yun ang mga ganap for today. Whew. Grabe.